Sa nakaraan nating video ay bumili ang ating bida ng pampalasa. Galit na tinanong ni Rachel ng malakas kung talagang asin ang ibig sabihin nito at kung may ekstrang puntos pa si Hyunsuk. Kalmadong pumikit si Hyunsuk, inilagay ang kanyang kamao sa ulo, at sinabing wala siyang naintindihan, mas mabuti na makita ito ng isang beses kaysa marinig ng 100 beses. Mabilis na nagsimulang magprito ng karne. Sinabi ng bida na ang bagong lasa ay magpapahanga sa mga makakatikim nito. Sarkastikong ngumiti siya, itinaas ang kamay na may shaker ng asin, at malakas na sinabing kailangang magdagdag ng asin. Malakas na sinabi ni Hyunsuk na handa na ang lahat. Naisip niya na ang karne ay makatas at may kaaya-ayang amoy. Sa bagong mundong ito, naging Diyos siya ng kusina, inilahad ni Hyunsuk ang nilutong karne na bumaling sa chef, malakas na hiniling na tikman ito. Nagpasalamat si Kukan at sinabing busog na siya, marahil sa susunod na lang. Nakakatakot na inamoy ni Hyunsuk ang karne at malakas na sinabing inilagay niya ang buong kaluluwa rito, kung pahalagahan ng chef ang kanyang pagsisikap. Mamamatay siyang walang pagsisisi. Kumagat si Kukan ng isang piraso ng karne at sumang-ayon na susubukan niya ang maliit na piraso. Naisip ng chef na ang lasa ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay mula sa kanyang kabataan. Bilang isang introvert, naalala ni Kukan ang nakaraan, bumaling ang kanyang ina sa kanya at tinanong kung gusto niya ng karne ngayon. Sinabi nito na kailangan muna niyang pumunta sa pinuno, inabot ang isang bagay, at sinabing matanda na siya. Umiiyak si Kukan habang bumabalik mula sa alaala at sinabing parang luto ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, masayang hawak ni Hyunsuk ang isang supot at malakas na nagpasalamat sa chef. Si Kukan, habang pinupunasan ang luha gamit ang panyo, sinabing ang karne ay may expiration date ng 2 araw, kung kailangan ng mas maraming karne, maaaring bumalik ang bida. Maya-maya, sa bahay ni Bobo, ngumiti si Hyunsuk, tumingin sa loob, at bumaling kay Bobo, sinabing natakot siya talaga. Bago matapos magsalita, nakita niya si Bobo na mabilis na lumilipad patungo sa kanya na nakabuka ang bibig. At agad na isinubsob ang mga pangil sa piraso ng karne. Masaya si Bobo sa karne. Ngumiti ang bida at sinabing dapat kumain ang alaga ng gusto nito. Sinabi ni Rachel nang may paghanga na si Hyunsuk na ang kanyang amo. Yumuko ang bida, tiningnan si Bobo, at sinabing kung gusto pa ng alaga, dadalhan niya pa ito ng mas marami bukas. Masayang ibinaling ni Bobo ang ulo sa gilid, hawak ang karne sa ngipin, inabisuhan ng system window na tumaas ang pagmamahal ni Bobo, naabot ang kinakailangang antas ng pagmamahal. Natapos ang gawain ng bayani, at nakatanggap ng 200 hero points. Ngumiti si Hyunsuk, kinuyam ang kamao, at naisip na maayos ang lahat. Malakas niyang sinabing sa wakas ay nagtagumpay siya. Nagulat si Rachel at tinanong kung natapos na ng bida ang gawain. Ngumiti si Hyunsuk, itinaas ang daliri, at kinumpirma ito, sinabing nakapagpapalakas ito ng loob at marami na siyang ipon. Sinabi ni Rachel, na lumilipad sa tabi niya, na tumaas nga ang mga puntos ng kanyang katangian at bakit hindi ito ginamit ng bida. Naiirita siyang tiningnan ni Hyunsuk at sinabing hindi niya alam kung para saan ang mga ito lahat dahil napalampas ng isang tanga ang pagsasanay. Ngumiti si Rachel, inilagay ang kamay sa ulo, at sinabing maaari pa rin nilang habulin ito, isang maikling paglilibot mula sa kanya. Maaaring gamitin ng manlalaro ang mga bonus points upang dagdagan ang 4 na pangunahing katangian, lakas, tibay, leksi, at mana. Ang lakas ay para sa puwersa, ang tibay ay kung gaano katagal makakayanan, at ang leksi ay nagpapalakas ng reaksyon at bilis, at ang mana, na alam niyang nauugnay sa mahika. Nagtakas si Hyunsuk at nagtanong kung ano naman ang charisma. Ipinag-krus ni Rachel ang kanyang mga braso at sinabing ito ay isang nakatagong katangian, kaya hindi ito maaaring palakasin gamit ang bonus points. Sa pangkalahatan, dapat panatilihin ng bida ang balanse sa pagitan ng mga katangian. Kumpiyansa siyang inilagay ni Hyunsuk ang kanyang palad sa kamay. Hinigpitan ito, at tinanong kung seryoso si Rachel, mas mabuti raw na mamuhunan sa lakas.
Nagulat si Rachel at tinanong kung anong mga hindi maintindihang bagay ang mga ito, epektibo lang daw ito sa simula, at sa huli, kailangan ang mana. Alam kahit ng bata na ang katawang puno ng mana ay mas malakas kaysa sa simpleng kalamnan. Tinanong ng bida kung kaya niya itong gawin sa ganitong paraan. Inabisuhan ng system window na ay dadagdag ang ilang puntos sa mga stats, sumasang-ayon ba siya? Sinabi ni Hyunsuk na hindi ito masama. Ngumiti si Rachel, ikiling ang ulo, at sinabing kailangan na nilang buksan ang hero shop at hanapin ang kakayahang basic magic control. Nagulat ang bida at tinanong kung anong uri ng kontrol ito. Sinabi ni Rachel na ito ay isang kakayahang magbibigay daan sa paggamit ng pangunahing mahika, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 hero points. Interesadong tiningnan ni Hyunsuk ang system window, itinuro ang kamay, at sinabing titingnan niya ngayon ang basic magic control. Seryosong sinabi niya na wala ang kakayahang ito. Nalito si Rachel at malakas na sinabing imposible iyon dahil ito ang pinaka-common na item sa hero shop. Bamantong hininga ang bida at sinabing naisip niya na magiging kapaki-pakinabang ito, paano naman magiging ganito kawalang kwenta? Malakas na tinanong ni Rachel kung anong klaseng kawalan ng katarungan ito. Pagkalipas ng 3 linggo, pagod na nakahiga si Hyunsuk sa sahig at sinabing mas matagal ito kaysa inakala niya. Sinabi ni Rachel na sa bawat antas, kailangang mag-ipon ng mas maraming karanasan. Ngumiti ang bida na may luha sa mata at sinabing sa mundong ito, siya ang tanging bayani na napakahirap magtrabaho. Ngumiti si Rachel, inilagay ang mga kamay sa baywang, at sinabing ito ang pinakamadaling titulo. Tinanong ni Hyunsuk kung talagang madali yon, hinampes niya si Rachel ng malakas. At malakas na tinanong kung alam ba nito kung ilang beses siya halos mamatay ngayon. Napadikit si Rachel sa sahig at malakas na sinabing karaniwang kalahating taon ang kailangan upang maabot ang level 100, sinusubukan lang niyang maging palakaibigan. Umupo ang bida at sinabing si Rachel ang may kasalanan nito. Mabilis na bumukas ang pinto, at galit na sinabi ng goblin ng malakas na tingnan nila, hinintay na si Hyunsuk ng commander. Pagkaraan, nasa opisina si Hyunsuk. Si Hemis, nakahiga sa trono. Binati ang bida at sinabing napansin niyang medyo nagbago ito. Ngumiti si Hemis at sinabing lumakas si Hyunsuk at parang nadobol ang kanyang mana. Ngumiti si Hyunsuk, itinaas ang kamay, at malakas na sinabing ang bigay na ito ay dahil sa kanyang pagnanais na dalhan si Bobo ng pinakamataas na kalidad ng karne araw-araw. Sinabi ni Hemis na masyado siyang mabilis lumakas, talaga bang dahil ito sa system ng antas ng bayani? Napatigas ang bida at naisip kung talagang alam nito na siya ay isang bayani at gaano nakatagal nitong alam. Tumayo si Hemis mula sa trono at sinabing huwag siyang magulat, alam na niya ito mula sa kanilang unang pagkikita. Nagulat si Hyunsuk at tinanong kung paano. Sinabi ni Hemis na may kaibigan siyang nahuhumaling sa mga bayani. Ngumiti siyang tinanong kung bakit niya ito tinawag, natakot ang bida at naisip kung dahil ba ito sa pagsasanay ni Bobo o sa kanyang mga kamakailang tagumpay. Nanginginig siya, kinuyam ang mga kamao, at tinanong kung dahil ba ito sa ipinangakong laban. Kinumpirma ito ni Hemis at tinanong kung naaalala niya ang kanilang kasunduan. Ngumit-ngit ang ngipin ni Hyunsuk at sinabing hindi yun makakalimutan. Ngumiti si Hemis ng nakakatakot at tinanong kung totoo yun. Pagkatapos ay mabilis na nagbago ang mukha nito na parang bulaklak at malakas na tinanong kung bakit siya kalmado gayong alam niya mula sa simula na siya ay bayani. Sa tingin ba ni Hyunsuk na hindi niya alam ang kanyang mabilis na pag-akyat ng antas? Dapat siyang magsikap ng husto kung ayaw niyang mamatay. Inilagay ni Hemis ang kanyang kamay na may kuko sa katawan ng bida at sinabing dapat siyang magbigay ng magandang libangan. Makalipas ang ilang oras, nagtaka si Hyunsuk kung ano ang pinakagusto ng mga manonood, isang makulay na pagtatanghal o tagumpay. Hindi. Ang dugo ang pinaka nagpapakulo mula sa mga hindi inaasahang pagbabago sa laban. Napatigil ang bida, inilagay ang kamay sa baba, nakaupo sa kahon, at naisip na malamang pareho ang iniisip ni Hemis.
Pipili si Hemis ng kalabang hindi kailanman matatalo ni Hyunsuk upang wala siyang pagkakataong manalo. Napapikit ng mahigpit si Hyunsuk at sinabing dahil binigyan din siya ng babala ng commander, ibig sabihin ay seryoso ang kalaban. Malakas na tinanong ni Rachel kung ano ang gagawin niya ngayon, talaga bang mamamatay siya? Natakot si Hyunsuk, ngumitngit ang ngipin, at hiniling na kumalma siya at hayaang mag-isip. Itinaas ng bida ang daliri, tiningnan ang system window, at sinabing bago ang laban, mas mabuting pag-aralan ang kalaban upang maunawaan kung gaano siya kalakas. Galit na sinabi ni Rachel na pangalan lang ang alam nila, paano siya makakakuha ng impormasyon. Ipinindot ni Hyunsuk ang system window at sinabing may isang kawili-wiling item sa hero shop. Kalmado niyang tiningnan ang item sa kanyang kamay at sinabing ito ay isang combat power meter. Inabisuhan ng system window na ito ay isang combat power meter para sa mga baguhan, na sumusukat sa lakas, tibay, liksi, at mana ng target, ngunit ang kasanayan nito ay nagpapakita lamang ng tinatayang katangian at nangangailangan ng 50 hero points. Nagulat si Rachel at tinanong kung talagang power meter ito. Kalmadong sinabi ni Hyunsuk na oo, gagamitin niya ito upang malaman ang lahat tungkol sa kalaban at makabuo ng plano. Pumikit si Rachel at sinabing sa direksyong ito lamang gumagana ang utak niya. Kinuha ng bida ang salamin, tumingin sa gilid, at sinabing mas mabuti ito kaysa hindi gamitin tulad ng iba. Kailangang makita kung paano ito gumagana. Isinuot ni Hyunsuk ang salamin at nakita na ang kapangyarihan ni Rachel ay 375. Nagulat siyang sinabi na hindi nila alam kung marami o kaunti ito. Maaari rin daw niyang tingnan ang kapangyarihan ng bida para sa paghahambing. Inabot ni Hyunsuk ang salamin kay Rachel at hiniling na hawakan ito. Naguluhan si Rachel at tinanong kung saan titingin. Nagulat ang bida at tinanong kung wala siyang makita. Naguluhan si Rachel, inilagay ang mga kamay sa salamin, at sinabing hindi naman sira ang mga ito, ngunit paano magiging mas malakas si Hyunsuk kaysa sa kanya? Ipinakita ng salamin na ang kanyang kapangyarihan ay 1,560. Ngumitngit ang ngipin ng bida ng may hinanakit, kinuha ang salamin, at tinanong kung si Rachel ang mahina. Bumagsak si Rachel sa pagkabigo, inilagay ang mga kamay sa lupa. At sinabing 10,000 ang kanyang puntos noong nakaraang buwan. Kalmadong isinuot ni Hyunsuk ang salamin at sinabing gumagana ito ngayon. Titingnan niya kung gaano kalakas si Bobo. Ipinakita ng salamin na ang kapangyarihan ni Bobo ay 47,422. Ngumiti ang bida ng may tensyon, nanginginig ang kamay, at tinanong kung talagang halos 47,422 ito. Galit na sinabi ni Rachel na pareho silang natalo ng aso. Nagtaka si Hyunsuk kung dahil ba ito sa lahi ng aso. Pagkaraan, habang naglalakad si Hyunsuk sa kalye, itinaas niya ang kamay, tiningnan ang mga goblin, at sinabing susuriin nila ang iba ngayon. Tumingin siya sa gilid at sinabing tiyak na mahina ang mga goblin. Ipinakita ng salamin na ang kapangyarihan ng dalawang goblin ay 1,620 at 1,350. Sinabi ni Hyunsuk na ang iba pang stats ay malapit sa kanya. May malakas na nagsabi na dumating na si Kapitan Boltman at dapat batiin siya ng lahat. Ipinakita ng salamin na ang kanyang lakas ay 14,300. Natakot ang bida at naisip na ang sinumang may kapangyarihang lampas sa 10,000 ay hindi bababa sa isang commander. Tiningnan niya si Rachel at tahimik na tinanong kung ang kanyang kalaban ay platoon leader. Kinumpirma ito ni Rachel at sinabing ang pangalan ng kalaban ay Kurken, isang orc na may utak ng baboy. Inayos ni Hyunsuk ang salamin at sinabing ang isang platoon leader ay dapat may hindi bababa sa 3,000. Maaari pa siyang mag-level up. At ang orc na may ulo ng baboy, hindi ba siya yun? Inutusan ni Kurken ang mga orc na linisin ang training grounds, at malakas silang sumang-ayon. Hinampas niya ang lupa ng may malaking puwersa gamit ang kanyang sandata, na nagtaas ng mga piraso ng bato. Ipinakita ng salamin na ang kanyang lakas ay 6,671.
Nagulat si Hyun Sok at tinanong kung talagang 6,000 ito. Sinabi ni Rachel na literal na ipinapadala ang bida sa kanyang kamatayan. Inabisuhan ng system window na ito ay gawain ng bayani. Ang tsansang manalo laban sa isang baboy ay halos wala, ngunit ang lakas ay laging nasa hindi pagsuko kahit sa walang pag-asang sitwasyon. Kaya, bibigyan si Hyun Sok ng pagkakataon, kailangang dagdagan ang kanyang power indicator sa 3,000 sa loob ng isang linggo, na may gantimpalang 300 hero points. Itinaas ni Hyun Sok ang salamin, tumingin pataas, at malakas na tinanong kung hindi ba mali ang timing ng gawain. Ngumiti siya at sinabing wala itong problema, mamamatay siya o hindi, mananalo si Hyun Sok o si Commander Hemiz. Naisip ng bida na susubukan niyang mabuhay, kinaumagahan sa kusina. Mabilis na tumakbo si Hyun Sok papasok at malakas na sinabing dumating na siya. Ipinag-cross niya ang mga braso, tumingin sa direksyon ng chef, at hiniling na ipapasa ang isang bagay. Napansin ng chef ang salamin at sinabing kakaibang helmet yun, saan mo yan nakuha? Ngumiti ang bida, inilagay ang kamay sa likod ng ulo, at malakas na sinabing napansin niyang ginagamit ito ng mga nakatatanda rito, kaya gusto rin niya ng isa. Kalmadong bumalingsikukan sa gilid at tinanong kung talagang posible para sa mga kabataan na gawin ito ngayon, kahit na hindi naman mahalaga. Kailangang maghanda para sa pangangaso. Inibaba ni Hyun Sok ang salamin sa kanyang mga mata at malakas na sumang-ayon. Ipinakita ng salamin na ang kapangyarihan ni Kukan ay 35,230. Nagtaka ang bida kung bakit napakataas, tiyak na hindi ito kapangyarihan ng ordinaryong kusinero. Hindi lang ang chef, parang lahat dito ay napakalakas dahil palagi silang nakikipaglaban sa mga demonyong nilalang. Kung makakalaban siya ng isang katulad ng antas ni Kurken, mararamdaman niya ang kanyang kapangyarihan. Mabilis na tumakbo si Hyun Sok patungo sa chef, malakas na tinawag ang pangalan nito, at hiniling na makipaglaban sa isa sa mga kusinero. Nagulat si Kukan at tinanong kung talagang laban ito. Yumuko ang bida, kinumpirma ito, at malakas na sinabing makakatulong ito sa kanya upang matuto ng bago at maging mas kapaki-pakinabang. Mahigpit na tiningnan siya ng chef, ipinag-cross ang mga braso, at sinabing sapat na ang lakas ni Hyun Sok para sa isang tao, hindi kailangang magpakapagod ng husto. Seryosong bumaling ang bida at sinabing kung tatanggihan siya ni Kukan, kakainin niya mag-isa ang karneng inihanda ngayon. Naging mabait ang chef, inilagay ang kamay sa balikat ni Hyun Sok, at malakas na sinabing matagal na niyang hinintay ang ganitong tao. Sino ang gustong kalabanin ng bida? Maya-maya, isang goblin sa karamihan ang nagtanong kung ano ang nangyayari, malapit na ang pangangaso. Talaga bang makikipaglaban si Hyun Sok kay Gulbasem? Mamamatay ba ang tao ngayon? Hindi mabubuhay ang mga goblin nang wala ang kanyang karne. Ipinakita ng salamin na ang lakas ng kalaban ay 2,620. Ngumiti ang goblin, inilabas ang dila, at sinabing maaari nilang patayin si Gulbasem ng mas maaga. Galit na tiningnan ni Kukan ang mga goblin at malakas na inutusan silang tumahimik. Tinugunan ng chef si Gulbasem at tinanong kung nauunawaan nito ang lahat, hindi kailangang patayin si Hyun Sok, kailangan nilang lumaban ng kalahating lakas. Inilagay ni Gulbasem ang daliri sa pisngi at malakas na sinabing nauunawaan niya. Mabilis na itinaas ni Kukan ang kamay at sinabing simulan na nila. Inutusan ang mga ito na maghanda. Mahigpit na tiningnan ng bida ang kalaban. Hindi nauunawaan ni Gulbasem ang nangyayari at sinabing hindi kailangang patayin si Hyun Sok. Ngumitngit ang ngipin ng bida, tumalo ng may intensyong umatake. Agad na sumuntok si Gulbasem pasulong, tiningnan ang bida na tumalon sa gilid. Naisip ni Hyun Sok na umaatake ang kalaban batay sa instinct lamang. Ngumiti siya, mabilis na itinaas ang paa, hinati ang hangin, at agad na sinipa ang katawan ng kalaban. Nagtaka si Hyun Sok kung alam kaya ni Gulbasem kung ilang laban ang kanyang napanalunan. Mabilis na lumipad pabalik ang kalaban matapos makatanggap ng sipa sa baba. Malakas na sinabi ng chef na si Hyun Sok ang panalo. Malakas na tinanong ng mga goblin kung talagang natalo si Gulbasem, napakabilis ng mga pangyayari.
Naguluhan ang bida at naisip kung talagang simpleng sipa lang ang naging knockout, ibig sabihin ba ay kaya niyang manalo. Makalipas ang ilang oras, sa hilaga ng Black Fortress sa malaking gubat, nakatayo si Hyunsuk kasama ang mga goblin at naisip na natalo niya ang isang orc na doble ang lakas sa isang sipa lamang. Hinangaan niya ang sarili, itinaas ang kamay, at naisip na ang mga indicator ng lakas ay random na numero lamang. Kailangan lang niyang maging mas malakas ng kaunti, at madali niyang mapapanalunan ang darating na laban. Bumaling ang goblin sa chef at malakas na sinabing napansin ang isang malaking grupo ng mga talas sa unahan. Hawak ni Kukan ang mga kamay sa likod, tinanong kung totoo ito, dumating ba sila sa kanilang teritoryo. Seryosong tinanong ni Hyunsuk kung may mali, hindi ba masarap ang mga talas? Bumaling ang chef sa kanya at sinabing hindi naman masama ang kanilang karne, ang bone marrow ay tunay na delicacy. Ngunit ang mga talas ay nabubuhay ng grupo at may maayos na maternal instinct. Kaya hindi niya inirerekomenda na galawin ang mga anak nito. Ngumiti si Hyunsuk, inilagay ang kamay sa ulo, at sinabing ibig sabihin ay walang pangangaso at maaari na silang umalis. Nag-isip si Kukan, inilagay ang kamay sa baba, at sinabing sapat na masarap ang kanilang karne, kaya mangangaso sila. Itinaas ng chef ang sandata, ngumiti, at malakas na inutusan ang lahat na umatake, talas meat ang nasa menu ngayon. Mabilis na tumakbo ang mga goblin, balak umatake, at malakas na sinabing talas meat ang kakainin nila. Kailangang patayin ng isang suntok upang hindi lumabas ang body fluids. Nanginginig ang mga talas at gumawa ng malakas na tunog ng takot. Mabilis na tumalon si Hyunsuk patungo sa goblin, itinulak ito, at tinanong kung bakit ito nakaharang. Ngumiti ang bida at naisip na oras na para bilangin ang karanasan ngayon, lahat ng huling suntok ay kanya. Makalipas ang ilang oras, maraming buto ang nakahiga sa lupa. Masayang sinipa ni Hyunsuk ang katawan ng talas at naisip na maganda ito dahil ito ang huli. Inabisuhan ng system window na tumaas ang kanyang level. Malakas na tinugunan ni Rachel ang Mr. Hero at sinabing mahusay siya sa pagnanakaw ng huling suntok. Ngumiti si Hyunsuk, ibinaling ang ulo sa gilid, at tinanong kung totoo yun. Hindi siya makapaniwala na gumawa siya ng ganoong hakbang para sa kusina. Biglang nayanig ang lupa ng malakas. Natakot ang bida at nagtaka kung ano ito. Malakas na sinabi ng mga goblin na narito na ang reyna ng mga talas. Inilabas ng reyna ang ulo mula sa malaking bungo, naglabas ng nakakatakot na sigaw. Galit na ngumitngit ang ngipin ng reyna at umungol. Nagulat si Hyunsuk, tumingin pataas, at tinanong kung gaano kalakas ito na kahit ang mga orc ay natatakot. Ipinakita ng salamin na hindi masusukat ang kanyang kapangyarihan. Binuka ng reyna ang bibig ng malawak na may nakakatakot na tingin at sumigaw ng malakas, naglalabas ng mga daloy ng mana sa paligid. Nagtaka si Hyunsuk kung ano ang ibig sabihin ng hindi masusukat at paano nila lalabanan ang halimaw na ito. Mabilis na inilipat ni Hyunsuk ang paa, itinaas ito, tumingin sa gilid ng may takot, at malakas na tinawag ang chef, tinanong kung ano ang dapat gawin. Nagulat siya at hindi natapos ang tanong, malakas na nagtaka kung ano ito. Mabilis na tumakbong palayo si Kukan at malakas na inutusan ang lahat na ligtasin ang sarili. Naisip ni Hyunsuk na irresponsible ang chef. Mabilis siyang bumaling, narinig ang malalakas na sigaw. Malakas na sinabi ng mga goblin na kailangang umalis. Isang goblin, na sugatan, inilahad ang kamay, bumaling sa chef, at tinanong kung saan siya pupunta. Umungol ang reyna ng may nakakatakot na tingin, binuka ang bibig, itinapon ang ulo pabalik, at sumigaw ng malakas. Ngumitngit ang ngipin ni Hyunsuk, tinakpan ang mga tainga, at naisip kung kaya bang sumigaw ng gagamba ng ganoon. Mabilis na itinaas ni Rachel ang daliri, itinuro ang isang bagay, at malakas na sinabing nasa likod niya ito. Mabilis na bumaling ang bida, ipinadala ng reyna ang maraming halimaw patungo sa kanya. Mabilis na tumakbo si Hyunsuk at malakas na sinabing wala siyang pakialam, kailangang ligtasin ang sarili. Tumakbo ang mga goblin, Natamon, at malakas na humingi ng tulong.
Naisip na kung huminto siya kahit isang segundo, mamamatay siya doon. Kailangang makalabas agad. Bumagsak ang mga goblin sa ilalim ng mga kalaban at sumigaw ng malakas na ayaw nilang mamatay. Pagkaraan, pagod na si Hyun Sok, huminto sila malapit sa kuweba. Tumingin siya pataas, inilagay ang kamay sa ulo, at tinanong kung talagang kuweba ito at ligtas ba talaga rito. Malakas na sinabi ni Rachel na walang laman ang lahat dito, sinuri niya na. Napatingin pabalik ang bida ng may tensyon, naisip na sa totoo lang, hindi niya pinagkakatiwalaan si Rachel, ngunit malamang mas ligtas dito kaysa sa gubat kung saan maaaring lapitan siya mula sa anumang direksyon. Pagkaraan, habang naglalakad si Hyun Sok sa kuweba, sinabi niyang malalim ito, natural ba talaga ang kuweba o tirahan ng isang nilalang? Sinabi ni Rachel na hindi niya alam, ngunit mataas ang mga kisame, kahit ang reyna ng mga talas ay kasya rito. Natakot ang bida at naisip kung talaga bang kasya ang reyna rito. Nag-isip siyang tumingin sa gilid sa slime na tumutulo mula sa bato at hiniling na maghintay. Malakas na sinabi ni Rachel na imposible yun dahil sinabi ng chef na walang talas dito. Inilahad ni Hyun Sok ang kamay sa slime, na dumihan. At naisip na maaaring ito ba ay isang sapot? Tiningnan niya ang mga itlog sa slime sa gitna ng sapot at naisip kung ano ang ibig sabihin ng lugar na ito. Natakot siyang tumingin pataas at nang hindi nag-iisip, tinanong kung talaga bang pugad ito ng talas. Itinaas ni Hyun Sok ang kanyang mga kamay at sinabing masama ang sitwasyon. Isang berdeng liwanag ang lumitaw sa dilim, at isang matalim na bagay ang mabilis na tumungo sa ating bida. Natakot si Hyun Sok, agad na bumaling, at malakas na sinabing kailangan nilang makalabas agad. Malakas na sinabi ni Rachel na may matandang talas doon. Bumagsak siya sa ilalim ng atake ng kalaban, at malakas na sinabing nakita niya ito. Bumaling si Rachel sa bayani at tinanong kung sigurado siyang ito ang tamang direksyon. Mabilis na sinabi ni Hyun Sok nang malakas na first time niya lang din dito, paano niya malalaman? Sa kanyang pagtakbo ay natapakan niya ang slime at nagtaka kung ano ito. Agad na bumagsak si Hyun Sok malapit sa mga itlog at nagtaka kung bakit ngayon pa. Kinuha niya ang isang itlog ng talas at naisip na kailangan niyang maghanap ng anumang sandata. Mabilis na bumaling ang bida, inihagis ang itlog sa talas, at malakas na inutusan itong umalis. Ang halimaw, na nang mapagtanto na ito ay isang itlog ay agad na hinarang ang kanyang katawan. Bigla itong tumigil sa pag-atake, hawak ang itlog sa mga kamay. Nagulat si Hyun Sok at naisip na huminto ang atake, na-distract ba ito para seluhin ang itlog? Itinaas niya ang kamay, tiningnan si Rachel, at tinanong kung bakit sa palagay nito ginawa yun ng talas. Sinabi ni Rachel na malamang ay pinahahalagahan nito ang inihagis niyang bilog, basa, at makinis, mukhang itlog ng talas. Mabilis na tiningnan ni Hyun Sok ang mga itlog, ngumiti, at tinanong kung talaga bang itlog iyon. Kinuha ng bida ang itlog at malakas na sinabing iyon na ang wakas ng halimaw. Natakot ang talas at itinaas ang nanginginig na kamay. Ngumiti si Hyun Sok at sinabing gumana ito. Itinaas niya ang paa habang hawak ang itlog. At sinabing seluhin ito. Malakas na sinabi ni Rachel na ang manlalaro na si Talas ay sumasalo ng bola. Agad na itinaas ang kamay, at hininto ang itlog. Tiningnan ito ng may interes. Itinaas ni Rachel ang kamay at sinabing siguro ay usapin ito ng pisikal na kalakasan, ano ang gagawin ng manlalarong si Hyun Sok. Kumpiyansang tinanong ng bida, ngumiti, kung ano ang kanilang pinipili. Inilabas niya ang dila na may nakakatakot na ngiti, bumantong hininga, at sinabing may natitira pang 100 itlog. Makalipas ang ilang oras, malakas na sinabi ni Hyun Sok na nasira na ang lahat ng itlog, pagod na ba ang talas? Hawak ng talas ang isang itlog sa nanginginig na mga kamay habang napapaligiran ng mga sirang itlog. Itinaas ng bida ang kamay, ngumiti, bumaling, at inutusan itong magbigay ng isa pa. Nagulat si Rachel at sinabing yun na ang huli. Natakot si Hyun Sok at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Galit na galit ang talas at sumigaw ng malakas.
Bumaling si Rachel nang malakas sa kanya at sinabing paparating na ito sa kanila. Malakas na inutusan ng bida si Rachel na bigyan siya ng buff ng mabilis. Galit na sumigaw ang talas at mabilis na inilahad ang kamay pasulong. Kinuyam ni Hyunsuk ang kamao at naisip na halos wala na itong lakas matapos samalo ng mga itlog, kailangan niyang mag-focus. Kung gagawin niya ito, mananalo siya. Mabilis na itinaas ng talas ang mga kamay, balak umatake. Kumpiyansang sinabi ng bida, ngumiti, na ito ang kanyang killer move. Nagdulot si Hyunsuk ng makapangyarihang suntok ng Paradise Reincarnation sa katawan ng halimaw. Mabilis na nayanig ang talas, nakabuka ang bibig. Inabisuhan ng system window na tumaas ang antas ng ilang beses. Nagulat ang bida, tiningnan ang kanyang kamao, at tinanong kung talagang gumana ito. Bumaling si Rachel sa bayani at tinanong kung ayos lang siya. Umupo si Hyunsuk nang may tensyon, tinakpan ang mga mata ng kamay, at hindi kinumpirma ito, sinabing mamamatay na siya ngayon at kailangan na nilang umalis. Tumawa si Rachel nang marinig ito, makalipas ang ilang oras, inilahad ni Hyunsuk ang kamay na may kumikinang at tinanong kung kaya rin ni Rachel na gumamit ng healing magic ngayon, hindi naman walang kwenta na nag-invest siya ng mana points dito. Sinabi ni Rachel na hindi yun ganoon kaganda, kaya lang niyang pigilan ang pagdurugo, kaya dapat mag-ingat si Hyunsuk. Inilagay ni Hyunsuk ang daliri sa system window at sinabing kailangang ipamahagi ang mga points at bumalik na. Inabisuhan ng system window na 2 puntos ang idinagdag sa lakas. Liksi, tibay, at mana. Ngumiti si Hyunsuk. Inilagay ang daliri sa ilong, at sinabing sa wakas, balanse na ang lahat ng katangian. Hindi pa niya alam kung paano ito makakatulong, ngunit maaaring ituring na pamumuhunan sa hinaharap. Sa madilim na sulok ay tinanong ni Kukan kung talagang boses ni Hyunsuk yun. Natakot ang bida nang marinig ang tanong na ito. Ngumiti ang chef, inilagay ang kamay sa balikat niya, at tumawa ng malakas. Sinabing sino ang mag-aakala na makakalabas si Hyunsuk ng buhay. Tiningnan siya ng bida ng may iritasyon at tinanong kung paano napunta si Kukan dito. Masayang itinaas ng chef ang daliri at sinabing tumakbo siya, nakakita ng kuweba, at pumasok pareho silang napakaswerte, hindi ba? Sinabi ni Hyunsuk na sa totoo lang, nasa pugad sila ng talas. Natakot si Kukan, natigilan, at hindi makapagsalita. Tinanong niya kung talagang pugad ito, kaya ang mga bagay na nakahiga sa sahig. Pinutol siya ni Hyunsuk at sinabing mga itlog ng talas yun, inilagay doon. Tiningnan ni Kukan ang itlog sa kanyang mga kamay nang may paghanga at tinanong kung talagang itlog ng talas ito, isang bihirang delicacy na pinapangarap ng mga mahahalagang tao. Galit na tumayo ang bida at malakas na tinugunan ang chef, sinabing itigil ang ganyang pag-uugali. Kailangan nilang makalabas agad. Galit na inamoy ni Kukan ang itlog at malakas na sinabing handa siyang sumumpa na ang mga humahabol sa kanya ay nasa loob na ng kuweba, at upang mahuli ang Reyna, kailangang maging division commander level, kaya ito ang kanilang huling pagkain. Malakas na sinabi ng mga goblin sa madilim na kuweba na tingnan ang silid, nakatakas ba talaga sila? Pumasok ang isang goblin sa silid at malakas na tinawag ang chef. Si Kukan, umiinom ng likido mula sa itlog, tinugunan ang mga nakaligtas at sinabing maswerte sila kaya naman tikman ang itlog. Tiningnan ni Hyunsuk ang itlog ng may tensyon at nagtaka kung talagang ito ang kanyang huling pagkain sa buhay. Galit at naisip na hindi ito mangyayari, hindi pa niya natikman ang 5 kursong pagkain na inihanda ng kanyang magiging asawa. Hindi siya maaaring mamatay ng ganito.